Lungod pong lahat bilang paggalang sa banal na espiritu sa katao ng minamahal po. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat sa iyo. Walang tugot ang paghayo, ang pagpapalaganap ng mabuting gawa at salita ng Ama sa lupa. Sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang gawain, sa iba't ibang katauhan, patuloy niyang binibigay ang kanyang kapangyarihan. Binabahagi niyang tuwiran upang mga anak niya'y gamitin at sa sanlibutan ay maging marapat na siya'y pag-ukulan. Ilan kaya ang magnanasa at makikipagtotoo sa kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Kung tunay na may takot lamang ang tao sa Ama, at hindi pang sarili ang layunin ng bawat isa, matutuunan ng pansin ang kabutihang loob niya. Kung tuwiran lamang nadarama at marunong magpasalamat ang mga anak niya, di nila magagawang dayain ng Diyos Ama bagamat hindi nila nakikita. Lalong hindi nila malilinlang ang Espiritu niya, sapagkat iniisip mo pa lamang batid niya na, binabalangkas mo pa lamang tarok niya na, sa isip mo kung anong hinahabi ng salita. Ang nararamdaman ng bawat isa'y damang-dama niya. Ang sinasambit ng bawat isa'y naririnig niya, pabulong man, malakas at pasigaw, pare-parehas lamang. Sapagkat siyang Diyos ng katotohanan at buhay. Ano ngayon ang gagawin ng tao kung siyang humatol sa mga anak niyang mga talusira sa kanya? Ano ngayon ang magagawa mo, tao, kung dinadaya mo ang Diyos mo sa pamamagitan ng ginagawang mali mo sa mundo? Tandaan mo, tao, saksi ang Ama sa lahat. At siyaon ang dapat na maalala ng tao. At siyaon ang dapat alalahanin ng tao. Hindi maaring magbabait-baitan ka, ngunit ang loob mo'y iba ang laman. Hindi maaring magmamabuti-mabutihan ka, ngunit masama ang isip at damdamin. Kundi lahat ng ginagawa mo'y dapat pag-ukulan ng katotohanan, sapagkat hindi maaring dayain ang Ama kailanman. Kaya't kung ang tao nga lamang ay totoong matuwid ang layunin, bakit hindi magagawang magpakamatwid at maging ganap? Sapagkat ang nagnanasa ng mabuti, walang iniisip na kung ano-ano siya, kundi ang makatupad at makatalima, mabuti man at hindi ang kaharap at kausap niya. Kaya naman, ang mga nagpapakatotoo ay walang takot kanino mang tao, sapagkat ang Amang naghahari sa kanila, sapagkat ang katotohanan taglay nga nila, kaya't bigkasin nila at bibigkasin ang nararapat sa kanila. Kaya kung ang tao ay nakikinig lamang at totoong-totoo rin ang puso ng bawat isa, di kaya mararamdaman ang katapatan ng kapwa nila na nagpapakatotoo yamang Ama ang tinanggap. Kung tuwiran ngang ang Ama ang tinanggap ng lahat, kailan may hindi mababahala at matitigatig, sapagkat ang Ama ang lakas at tibay at ang Ama ang lahat sa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y katapatan.
Isip ninyo'y gawing mainam ng inyong pakikipagtotohanan, samang di nyo kailanman nasisilayan, subalit saksi sa lahat ng nagaganap sa inyong mga anak. Ya mga ngama ay totoo kanino man, nasa't layo niya'y maging makatotohanan ang lahat, upang makatanggap ng marapat na tuwirang sa Kanya lamang. Magmumula, sapagkat mula sa simula, siya nang dakila. O aking ama at ama nila, balangkas mo'y tama't tumpak, salita mo'y matwid at pawang katotohanan. Gawa mo'y tunay na kay-inam at kabutihan, kaya't kung ito lamang ang minabasdan at pinakikinggan, tuwiran nga ang lahat, sa iyo'y magkakaroon ng mabuting kaukulan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Simple lamang. Tao, ito pagnilayan. Ikaw, tao ka. Sila, tao sila. Kayong lahat, tao kayo. Gagawin ba ganinyo sa sarili nyo ang magloko-lokohan para gawin ito? Gagawin ba ganinyo sa sarili nyo ang sumikat kayo sa hindi ninyo gusto? Gagawin ba ganinyo ang pagangalandakan sa kabutihan ng Ama kung may takot kayo na pagyayabang lamang? Kailanman ay hindi, sapagkat ang tunay na kayabangan ay sa tao lamang, ngunit ang tunay na katotohanan sa Ama nagmumula. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, kay buti mo, Ama, ang totoo sa iyo'y batid mo, kaya't ang nakakadama sa damdamin at kalooban mo, sila rin ang nakikinabang tulad ng nagpapakatotoo sa iyo. Sapagkat kung sinong totoo na yamang espiritu mo, ang di nila nakikita at tumutupad na totoo, yaon ang patotoong sumasa iyo sila, sumasa akin sila, at sa espiritu mo'y magkaisa kami bilang tao sila. O aking Ama, narinig mo ang tinuran ko. Sinambit ko'y walang batid ang sinuman. Maliban ngayong narinig nila ang tinuturan ko, sapagkat ito ang totoo. Sa tuwin ay kanigkit at nakikipagnig ako sa pamamagitan ng iyong espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat noon, ngayon, at magpakailanman, isa ka lamang Diyos na walang kapantay, isa ka lamang Amang walang mapapantayan ng sinuman. Hindi mapapantayan ng sinuman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, ang tapat sa iyo'y nakikinabang, ang totoo sa iyo'y nagagalak, ang totoong tinanggap kay nagbabagong ganap, at ang totoong ikaw ang nasa isip at damdamin, nagliliwanag ang isipan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't patotoo ang lahat ay kilala mo, at ang lahat ay nababatid mo. Lahat ng tao'y mula sa iyo, buhay ay pahiram mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sapagkat totoo at buhay ang Diyos, sumasa iyo ba siya? Makagagalaw ka ng di mo ginugusto. Makatutupad ka ng di mo iniisip kung anong gagawin mo. Sapagkat siyang magpapabatid, magpapagalaw sa marapat mong tuparin at gawin.
Pagamit ka lamang, paalipin ka lamang sa banal niyang pangalan at sa banal niyang espiritu, doon ka tumalima, wag sa espiritong masamang mandaraya sa mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Madaling magmaang-maangan, madaling magkunwari. Ngunit ano ang kapalit? Dinaya mo man ang kapwa. Madaling magsalita, ngunit paano mapapatotohanan sa gawa? Madaling maghaka-haka, ngunit gaano katotoong hinaka ng diwa? Subalit ang Ama, salita at gawa, walang pagkabula. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang tao, hindi lamang nagninilay. Habang ginugusto nilang ginagawa yung mali nilang gawa, at sinusunod ang sarili nila at nasisiyahan ay sarili lamang, hindi nila alam ang kahihinatnan at kasasapitan. Nasisiyahan sila habang sila'y nakikipaapid, nakikiapid. Nasisiyahan sila habang sila'y nakikisama sa mali. Ngunit ang tanong, ano bang mali ang hindi nagantihan ng kamalian din? Ano mang kasalanan, may nalihim ba sa Ama? Ano bang inililihim ng tao, may malilihim ba sa Kanya? Bakit paglilihiman mo pa siya? Kaya nga't kung totoo tapat ka, di mo'y lilihim maging ugali mo. At ang lihim na ginagawa mo'y batid mong walang nalihim. Kaya't di mo siya paglilihiman, makikipagtotoo ka kahit kaninong kapwa mo. Sapagkat batid mo ang pakikipagtotoo sa kapwa mo'y katotohanan ng lugod na nagmamasid siya. Ngayon, kung di mo siya kilala, sinong dinadaya mo kung nakikipaglokohan ka sa kapwa mo? Ikaw din ang maghintay kung anong nararapat na ganti sa'yo. Ang may pandinig ay nakarinig. Yaon ang pawang katotohanan, kaya't ang nakikipagtotoo, hindi natitigatig na babahala kahit gabi man. Sapagkat patag at mapayapa ang kaisipan. Walang alingas-ngas ni anumang iniisip na ganito at ganyan. Sapagkat di naisip ang gayon at ganyan. Sapagkat ang nananahan sa isipan ay kabutihan at ang amang nagtatala ng kanyang mga aral ang siyang pinagbubulay-bulay. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad ang nakikipagtotoo sa hindi nakikita, maging sa kapwa niya'y tapat ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ano bang ikukwento mo sa buhay mo kundi ang nagaganap sa buhay mo? Anong patotoo mong nagtibay ka kundi ka naman nagtibay at nagtitibay? Maibabahagi mo ba sa kapwa mong nagtibay ka para magyabang lamang? Anong probetsyong makukuha mo kung magyayabang ka? Ba't kailangan magyabang ka pa? Nagtibay ako para hangaan ka? Hindi kailangan hangaan ka ng kapwa mo. Ang kailangan ng Ama ang malugod sa iyo. Sapagkat habang nalulugod siya sa iyo, hamak-hamakin ka man ng kapwa mo, hindi mo makakayang tutulan ng gasto niya sapagkat siyang may lugod na galak. Kaya ikaw rin may ganting galak. O tao, maghulay kayo, magtanto kayo, magnilay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya naman ang taong mahilig sa sorpresa sa kapwa niya, sinusurpresa rin siya ng Amang di niya nakikita. Kung dulot niya'y galak, galak ang kaakibat. Kung dulot niya'y pait, mas mapait ang nilasa. Kung dulot niya'y masama, higit na kasamaan ang kanyang magaganti sa taong huwad at alibugha. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat walang tunay na mananahan sa lugar, sa bayan, saan man sulok ng daigdig, sa hangin, sa lahat, kalikasan, buhay, tanging Ama lamang. Ngunit ang tao, panandalian lang ang nasa inyo. Pahiram lang lahat ng nasa inyo.
buhay, bagay, salapi at kung anuman, sapagkat kasabay ng paglaho ng katawan nyo't namatay, wala na ring silbi ang inyong kinamtan. O tao, kaya't magimpo kayo ng di kakalawangin at kakainin ng tanga upang taglay nyo ito hanggang kamatayan. Nek karameneya hanam, doon ang bawat ginawa yung tama't tumpak, Ama ang gaganti sa lahat. Hindi ako nagagalit. Ako'y matwid na naghahandog, nag-aalay, nag-uulat ng tama at tumpak. Sapagkat maliwanag kong naisisiwalat ang marapat, yamang dapat ang lahat. Sapagkat hindi taong nag-uulat at nagsisiwalat, sapagkat kung pagkatao lamang, anong batid sa lahat. Nek karameneya hanam, noon, ngayon, at sa daratal pa, walang makababatid sa bagaganap, maliban ang bumuhay at espiritong inyong pinakikitunguhan. O aking Ama, puspos ka ng liwanag, puspos ka ng lakas, puspos ka ng lakas na di mamamatay kailan paman. Taglay mo yaon, noon ngayon at magpakailanman, hindi mapaparam, hindi maaagaw ng sinuman. Sapagkat ang lahat ng nabuhay, ikaw lamang ang nagpahiram. Maging lahat ng naririto sa lupa, ikaw lamang ang may takdang nabuhay sa lahat. Kung magkagayon nga, Ama, ang bawat salita, ang bawat gawa, ikaw rin ang naghahabi ng tama at mabuti, ngunit hindi ikaw ang nagbibigay ng masama. O aking Ama, masuri nawa nila kung mula sa iyong mga salitang dumaratal at sa kanila'y hinahabi ng isip nilang nagkakasala. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa bawat gagawin, kailangan pagnilayan. Hindi dahil gusto mo'y gagawin mo na. Isipin mo muna, totoo bang udyok ng Espiritu yan? Anong Espiritu ang nag-udyok? Totoo bang sinasabi ng Espiritu yan? Anong Espiritu nagsasabi? Totoo bang pinagagawa sa'yo ng Espiritu? Anong Espiritu nagpapatupad sa'yo? O katwiran mo lang tao, gusto mo lang tao? Aminin mo na. Alam naman ng Ama lahat kung ano ka at sino ka. Iyon ang dapat sa tao. Gusto mo kumain, aminin mo, Panginoon. Gusto ko po ang pagkain, wala akong makain. Ngunit ikaw, may pamamaraan para ako makakain. Tingnan mo kung di ka bigyan ng pagkain. Diyos siyang totoo. Buhay siya sa'yo. Siya pinaglilingkuran mo, siya ang buhay mo, siya ang lahat sa'yo. Bakit di niya gagawin ito? Kaya hindi nagaganap, di ka totoo. Ngunit, totoo ka ba? May kailangan ka. Diyos ko at Ama ko, batid mo kailangan ko, di na kailangan magkasala ako. Buhay ang Ama mo. May magagawa siya. Ba't wala ba siyang ibibigay sa'yo? Hindi niya ibabagsak ang pera. Ngunit may gagamiting kamay siya para iabot sa iyo ang kailangan mo at patotohanang may nagagawa siya. Yun ang ibig itura ng Ama, sapagkat hindi siya magic. At di siya magikero, kundi siya mahiwagang gumawa at mahimala. Kaya naman, gumawa ka ba ng mabuti sa iyong kapwa? Anong hinihintay mong ganti? Kung mabuti ang totoong ginawa mo, hindi mo na kailangan magsalita. Hindi mo na kailangang ikwento at isumbat. Kung mabuti ginawa mo, sintayin mo lamang ang ganti. Pag walang naging ganti,
at napahamak ka, ginutom ka, pinabayaan ka, aba, di totoo ang Diyos mo. Sino pa maglilingkod? Hindi pala sinabi niya totoo. Ang sabi niya ay maliwanag. Hanggang sa 12 lahi mo, Abraham, sa 12 lipi mo, Abraham, ang sino mang tapat sa akin at ako'y kikilalanin na di ko pababayaan. Oh, literal mong binabasa ang Biblia. At kung ano-anong kapilosopuhan din ang nasa iyo. Paano nga babagsak ang pera? Hindi tatangayin sa hangin para pulutin mo. Ngunit nang ginawa mong mabuti, lihim sa kapwa mo, bukal sa puso mo at may pag-ibig ito, nakita ng Ama. Mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan, sapagkat siya'y totoo at buhay sa iyo. Kaya hindi mo alam, may nagmamahal palang lihim sa iyo. Nagulat ka't nagitla. Yaunang Ama, nagpapadama sa mga anak niya. Nagpapakilala sa mga anak niya. Kaya magpakilala ka't magpadama sa kapwa mo at ibibigay din ng Ama ang pinadama mo sa kapwa mo. Ngayon, wala kang pinadadama sa kapwa mo kundi galit po at hinanakit. Ano'y gaganti sa iyo? Wala kang ginawa kundi manumbat at magbilang ng ginagawa mo. Anong igaganti sa iyo? Wala. Ngunit gumawa ka ba ng walang inaasahang ganti? Sapagkat nasiyahan ang puso mo, galak na galak ang puso mo, at bukal na bukal sa puso mo, hintayin mo ang pagkilos ng Ama mo. Buhay siya, hindi patay. May mata siya, hindi bulag. May tenga siya, hindi bingi. Siya'y espiritu, hindi tao. Kaya't kikilos siya sa buong mundo, kahit saan ka, maaabot ka. O tao, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Sinisiraan ka ba? Kinaiinggitan ka? Bakit? Alalahanin mo para hindi ka magalit. Sadyang ang punong maraming bunga ay pinupukol. Kung walang bunga, walang pupukol. Ngayon, habang pinupukol naman ang maraming bunga, habang buhay ang punong ito'y mamumunga. Kaya, kung tunay mong kilala ang Ama, nakatahimik kang tulad ng puno, hindi umiimik, hindi gumagalaw, kundi yugyugin ang kanyang sanga. At siyaon ang nakakagalaw, katulad mo rin, gumagalaw ang galamay mo, paa mo, pilik mata mo, ngunit ang bibig mo, sarado, sapagkat alam mo, nakikita lahat ng Ama mo ang ginagawa sa iyo, nakikita lahat ng kapwa mo ang ginagawa mo, nakikitang higit ng Ama ang nagagawa mo, kaya't siya ang kikilos sa mabuting gantimpala para sa iyo. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kahit na anong gawin ng kapwa mo tao, masigit ang magagawa ng Ama mo. Kaya't ang ginawa sa iyo'y di tama, manahimik ka. Sa Ama mo ilagak, ang tama ang ipagkakaloob niya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Yan ang tama. Makinig ka, anak. Ito ang makapagpapagaling sa iyong diwa. Hindi ang tinuturok, hindi ang nilalagok, kundi ang pinagninilayan. Upang ang isip mo ay magaling ng gumaling at gumaling. Tama ba ka? At yan ang katotohanan. Ang salita'y nagbibigay kagalingan, ang salita'y nagbibigay lakas, ang salita'y nagbibigay buhay, ang salita'y nagpapabago sa taong totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat walang matuturete, malilito, malilito at malilito ng malilito.
kung diretso ang isip sa Ama. Pawang katotohanan ang aking tinuran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bilang tao'y dumaratalang pag-iisip, ngunit huwag mong panaigin. May Diyos ka na ang isip niya ay mabuti, hilingin mo sa Kanya. Bilang tao, hindi maaaring di ka masaktan. Tao ka, may laman, may buto na maaaring mahirapan. Ngunit ang Diyos mo ay matibay, humingi ka ng katatagan. Upang di manaig ang sakit na nalalasap at nararamdaman mo, nang di ka magkasala at magpatuloy sa pagkakasala, kundi hilingin mo kung paano mo titiibin gabagang at magiging marapat ka sa Kanyang pananaw. Doon kung tapat ka, mabilis ang pagbabahagi ng Ama sa iyo. Sapagkat ito ang gusto niya. Ang mga anak niya ay magbago, magbago, magbago. Kaya't hinihingi mo ang pagbabago, babaguhin Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sumainyo ang kapayapaan. At kung ang kapayapaan ang sumasa inyo, walang hihigit pa rito para malito't magulo pa kayo. Sapagkat ang Ama na yaon ang pumapayapa sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Patotoong sumainyo at sumasa inyo kayo ay anak niya. Kaya't sumainyo siya at sumasa inyo siya, kaya't sumasa inyo dahil sa Espiritu niya. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Matwid kong naisambit ang marapat sa inyong lahat. Ganang pagkatao'y dito may luluwal, may tuturan sa inyong ganap. Ngunit aking patutoong ako'y nakapagluwal at nagturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung kapwa kayo nagmamahalan at nadarama nyo ang Ama, magkatapat at magtapatan kayo, magkakaunawan kayo. Sapagkat, yaon ang nais niya. Huwag mong yakapin ang di mo kayang yakapin. Huwag mong dalhin ang hindi mo kayang dalhin. Ngunit ang pinadadala niya, dalhin mo. Sapagkat kasama mo siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Iba ang dinadala at pinadadala ng tao't ikaw mismo. Bagay ito. Ngunit ang pinadadala ng Ama sa iyo ay makibaka ka sa mabuti, labanan mo itong mundo, huwag kang padaig sa sarili mo, at huwag pakinggan ang kapwa mo, kundi siya mismo. Tao, magtatagumpay ka, pasubali ko sa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang mga pinagdadaanan nyo bilang pagdalisay ng katapatan, walang magsasadyan, maghuhulagpos, magtatapos, kundi Ama at Anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tao, magising ka ngayon. Ho, aking Ama, tinig mo'y narinig sa dakong ito, ng mga nagnanasang ikaw ay marinig, at mapagnilayan niya ang iyong kataga na sa lupa ay binaba. At sa kung saan dakong makakaabot ito, sa nagnanasang ikay, hanapin at pakinggan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag nasa katotohanan kayo, para kayong sinisilihan sa tapang na habang nasisilihan ang bibig nyo, lalo kayong tumatapang gustong kumain ng kumain para mawala ang anghang. Yaan ang Ama. Kapag siyang sumasayo, pinatatapang ka mismo.
Hindi para makipaglaban, makipag-away sa kapwa mo, kundi ipagwagaywayan mo ang kabuti at kadakilan niya at isiwalat kung sino siya, ano ka bilang anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't mula kay Juan, naway matanto ninyong lubos ang kahulugan. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila. Paulit-ulit na lamang ito. Ngunit iba't iba man ang pahayag ko. Patungkol at patungkol pa rin dito, na kung maliwanag ang diwa nyo, mawawawaan yung ganap ito. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay ng iyong kapangyarihan sa akin. Upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin, inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Walang dilit iba kundi si Judas, na natangay ng damdamin at kalooban niyang may pagnanasa. Kaya naman, sa karampot na halaga, pinagpalit ang Kristo niya. Upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan. Naibigay ko na sa kanila ang kapuspusan at ang kagalakan, sapagkat hindi na sila sa sanlibutan, kaya't kapuputan sila ng sanlibutan, tulad kung hindi makasanlibutan. Hindi ko dinadalangin, alisin mo sila sa sanlibutan. Maliwanag. Hindi idinalangin ng anak ang mga anak na alisin sa sanlibutan, sapagkat nananahan pa sila bilang katauhan at buhay pa bilang katawan. Kundi, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya't ang sino mang tumanggap sa anak at tinanggap ang ama, na italaga sa kanilang katotohanan. At ang katotohanan nilang taglay, siyang nasa nilang kamtin at patuloy na makamtan. Kaya naman, nang sa kanila'y makamtan ito't nanahan sa kanila, nagawa nilang marapat at hindi na ang pangsanlibutan, sapagkat sila'y di na makasanlibutan tulad ng unang kanilang buhay, sapagkat sila'y naganap na ang kinamtan, yung higit na marapat nilang kamtan, ang Espiritu, hindi nila nasisilayan. Nagtuturo ng tama at tapat, tumpak at marapat, dapat at karapat-dapat, upang maging matuwid sa pananaw ng Ama, maging kalugod-lugod silang tumanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung totoo at tapat ang Diyos, isipin mo na yung napaka-imposibleng mangyari sa buhay mo. Magpakatotoo ka lamang, gagawin niyang posible. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang sinabi, ang sumasa akin
sa aking pangalan ay humiling at kayo'y diringgin. Ang nagagawa ko'y magagawa nyo rin. Walang kabulaanan ang salita. Kaya lang nagiging bulaan yan at nagiging kabulaanan sa mga bulaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano ang bulaan? Sinungaling, mapagkunwari, hindi totoo, mapagpaimbabaw, bulaan, bulaang propeta, bulaang mamamahayag, bulaang manggagawa, bulaang tagasunod, bulaang anak ng ama sa lupa. Ngunit siya'y totoo, hindi huwad, kaya siya'y tampak, tama ang gawa. O aking Ama, naisambit mo na ang marapat sa kanila at ginamit mo ang bibig ng anak mong si Constancia. Ngayon narinig ng mga may pandinig at nakadama ang mga may pandama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Saksi ang iyong espiritu at nakatunghay ka sa mundong ito, kaya't wala ring nalihim sa iyo, yamang isa at inisa sa espiritu para sa tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? May sakit ka ba? Lagi kang galit. Lagi kang inis. Lagi kang yamot. Lalo kang magkakasakit. May sakit ka ba? Lagi kang masaya. Lagi kang payapa. Hindi mo alam, ika'y gumagaling. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kaya ka laging natutuwa, kaya lagi kang payapa, hindi iyo yan. Ang Diyos na tinanggap mo na naghahari ang Espiritu niya sa iyo, yaon iyon. Kaya nakakaya mong matuwa at mapayapa. Kaya kapag nalilito, nagugulo na kayo't nalulungkot, nagagalit, tao yan, demonyo yan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Halika rito. Huwag kayong magagalit sa aking ituturan at iluluwal. Sinong saksi nang siya'y unang araw sa dakong ito? Batid ko, maraming saksi. Gumaling ba siya sa ginamot niya sa una? Subalit bakit niloob kong dito'y may mangyaring mabuti sa kanya? Upang tao, patotohanan ko sa inyo, kung may nagawa ang kapwa nyo, hindi ibig sabihin silang gumawa noon. Ngunit paanong mahahayag ang kadakilan at kabutihan ng Ama kung lahat kayo'y tao ang pinangangalandakan nyo?
O tao, paano ring mapapatotohanang mahiwaga at mahimala kung walang magaganap na ganito sa lupa? Matuyo ka, di bagat di na kumikirot ito? Patotoo lamang na di ganap si Constancia ang kausap mo. At hintayin mo ang sa loob ng 9 na araw pa, 4 na ganap itong iyong balat. Tao, patotoo lamang sa inyo. Ano ngayon kung ang nais kong gawin ay ginagawa ko? At kung ang nais kong makinabang sa dakong ito'y pinakikinabangan ay ako? Ano ngayon kung mayroong hindi nakikinabang sa inyo? Sino ang di nagpakinabang at nagbigay pakinabang? Maluwat na kayong nakikinabang sa akin. Ngunit di nyo nakikita at nararamdaman yaon. Ngayon pa lamang ninyo ako hinahanap at kinikilala. Ngunit di pa lubos ninyong hinahanap at nadarama. Sapagkat ang hinahanap nyo pa rin ay tao. At kung sinong tutupad sa inyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Hindi bulaan ang kausap nyo at kaharap nyo. At lalong hindi pagkataong kumikilos sa inyo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ako ang nagpalago, nagpalawak ng gawain ito. Yamang ako ang nagpundasyon, nagsimula sa isang katauhan. Ako rin ang nagbibigay ng karapatang mabatid ninyo. Ngunit ako rin ang nagpapabatid kung di dapat at marapat. Sa tapat at totoo, pakinabang ay ganap. Hotcha karameli ya karamayana, holeyene, heche karamayana oele. Eleya, no heya na pagrega, at karamale, eneyena, neya, no karamaleya, ha nehecha karamaye, ne karamaneya hanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kung si Kunching sa dating pagkatao niya, tinititigan mong bulagang ganyan ang mata, abay tatakbo sa'yo. Ngunit ako'y di kita katatakutan. Ha, tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kundi ko patatapangin ang pandak na babaeng ito, paano haharapin kayo tao? Samantalang mula sa unay kung ano-ano nang sinasabit, sinusumbat, hakahakang paratang at paghuhusga, ngunit di ko hinantulutan, pinayagang matibag, sapagkat ako nga sa inyo ay naghahayag. Nekarameneyahanam, hindi sa sukat ng tao para ito'y patatagin, hindi sa pers at lakas nyo tao para kayo'y tumabay, kundi sa lakas ng di nyo nasisilayan, tanggapin nyo na manahan sa inyo. At gagawin niyan tumpak at marapat, may tutuwid kayong lahat. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sulong taong matatalino, na bulay-bulay nyo baga ang binigkas ko? Nakathang isip nyo baga iyon? At naitala baga sa isip nyo? Kung magkagayon at hindi at ngayon narinig nyo, magnilay at magbulay kayong ganap sa mundo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Bibigkasin ba ito ni Satanas? Kailanman ay hindi. Ngunit winika ko, patotoo, ako'y sa inyo. Hoja karameleya, haleya karamatsyarara, hoyek tsara, hetya karamalaya, noe nekeremayana, haleya neyalaya. Atsakaramalia. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya
Magbigayan kayo. Manalik ka na bawat araw. Ako sa inyo ay nakalaan. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Caps. Alam kong di ringgin kayo, alagad, ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Ang lahat ay may takda sa kaparaanan ng Amang Dakila. Ang lahat ay magagawa niya. Tao dito sa lupa, kanyang itinakdang mabuhay ka. Kaya magtiwala ka sa Kanya at lubusin ang paniniwala upang doon sa iyo'y may magawa at di ka mabahala. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Iba ang talinong panglupa. Wala po akong katalinuhan nun. Sabihin nyo man akong tanga, mangmang, na tatanggap ko po yan. Sapagkat wala ako niyan. Talagang wala ako niyan. Ngunit salamat sa Ama. Mas masarap ang nalaman mo kung paano ang bagay-bagay para maligtas ang iyong kaluluwa. Sapagkat aanhin ko ang lahat ng ito. Sabi nga, kung sa bandang huli, wala namang kapakinabangan sa akin kaluluwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos, ano? Napakadakila niya. Tunay na walang kapantay, magpakailanman. Buhay na buhay, totoo, tapat, kanino man. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ganap po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Anak kayo ng Diyos. Kung magkaganon at anak tayo ng Diyos, totoong-totoo po yun, ano? Kaya nyo po bang ipaglaban ng Diyos? Kaya nyo po siyang ipaglaban? Abay, gawin nyo at ipaglalaban niya rin kayo. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Totoong-totoo po yan. Ipaglaban nyo ang Diyos at ipaglalaban niya kayo. Ang tao po ba'y napapatotohanang mabuting tao siya kung tahimik siya? Hindi siya palakibo?
taong madaldal, subalit mabuti ang kalooban. Sadyang meron lang tahimik, ngunit nasa lubang kulot. Mas mahirap yung kausap at mahirap yung pakisamahan. Yung hindi nagsasabi ng kung ano siya at ano siya, ang loob niya'y pinahuhula niya. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kapag kayo'y laging magkasama at nagkakaisa kayo at nagkakaunawa, nag-uusap kayo ng mabuti at kabutihan, nagkakahulihan kayo ng loob, doon ang magandang samahan at pakikitungo'y simula ng kagandahan. Tama ba? Sapagkat tapatan kayo, nagpapakatotoo kayo sa isa't isa. Ngunit, kung ang pagsasama nyo'y huwad, di magluluwat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang palatandaan, pakatandaan po ninyo. Sapagkat mag-asawa hindi lang sa bagay at lalong hindi lang sa salapi, lalong hindi lang sa isang ginagawa nila, kundi sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Saan pa? Sa lungkot at kagalakan. Mag-asawa yan. Yun ang tunay na mag-asawa. Tama ba? Ganon din ang magkaibigan. Yung totoong magkaibigan. Ganyan din ang totoong magkakapatid na nagmamahalan. Ganyan din ang totoong magkakapwa-tao na totoo. Ngunit, kung kilala ka lang ng kaibigan mo kapag mayroon siyang gusto sa'yo, at pagkatapos hindi ka na gusto kapag wala ka nang maibigay sa kanya, bagay ang ginusto niya sa'yo. Material ang gusto niya sa'yo. Salapi ang gusto niya sa'yo. Kapag nawalan ka, kawawa ka. Buhay ba nga, ma? Ngunit, sa kabila ng meron at wala ka, pinakikitunguhan ka at masaya kayo, maligaya kayo, at di kayo kapwa abusado, aba, magluluwat ito. Sapagkat ang Diyos ang sumasa inyo, kapwa may takot kayo. Kaya hindi nyo abusuin ang bawat isa. Buhay ba ang Diyos? At yan ang gusto ng Ama. Walang pang-aabuso, hindi abusado, hindi tuso. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, kaya nga sinasala may ugaling tigre, may ugaling aso, may ugaling pusa, may ugaling daga, may ugaling ahas, may ugaling balimbing, may ugaling, ano pa? Ano pa? Manok! Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit po, Apo Kunching? Aba, pinambing niyan lahat ng Ama. Gusto niyo paliwanag ko? May taong balimbing, kabilaan ng biling. Kahit sino kaharap, magaling. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May taong ako, ugaling ahas, patalikod kung tumuklaw. Didiretsuhan, balimbing na, ahas pa. May taong parang manok, kahig ng kahig, ayaw tumulak. Buhay ba ang Diyos? May taong ugaling daga, kutkot ng kutkot, naninira, dalahira. May taong ugaling tigre, ungol ng ungol, wala namang nakakagalit, wala namang nakakagalit, galit ng galit, ungol ng ungol, maatake ka dyan. Ugaling manok, kahig ng kahig, ayaw magladlad. Buhay ba ang Diyos? Ugaling pusa, meow, meow, meow. Wala nang inalam, kundi magngingiyaw, magngingiyaw, lundag ng lundag, lundag ng lundag sa kanyang kapwa. Kabit-kabit. May ugaling aso, kahol ng kahol, kahol ng kahol,
salita ng salita, hinihimod ang dila. Pagkatapos niya sinabi, sarili niya hinihimod ang laway. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya ano kang magagawa ko, nasabi ko na, de patawad. Ganun na lang ba ng ganun? Bay, magkaisip ka naman. Huwag sa laging sasabihin mo, nasabi ko na, ano pang magagawa ko, de patawad. Eh kung lagi na lang ganyan, hanggang mamatay ka, patawad, di ka na nagbago. Patay ka sa impyerno. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Ugaling ano pa? Unggoy. Tuso. Ngunit, napaglalalangan din. Sapagkat tuso ka, pababayaan ba ng Ama? Lagi ka na lang ganyan. Ang ginagawa sa kapwa mo, isang araw, ikaw naman ang dadayain, patay. Lahat ng dinaya mo, ubos. Buhay ba ang Ama? Sa sakit, napunta. Buhay ba ang Diyos? Dinaya mo kapwa mo, amay di mo madadaya. Dinala sa sakit, ubos ang sakit. Ubos ang lahat. Buhay ba ang Diyos? May ugaling bulate. Urong sulong sa pananampalataya, lulubog, lilitaw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano pang gusto nyong malaman? Mayroon pa ba kayong gustong mabatid? Pababatid ko pa. May ugaling loro. Ayan na, ika. Ayan na, ika. Madaldol. Wala namang katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung ano tinuro, yun lang sinasabi, parang batang daldal ng daldal. Walang katuturan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Ano pa ang ugali? Parang puno. Katangkad-tangkad, walang bunga. Mabuti pa yung pandak na mumunga. Yun ang nagpapakataas. Mabunga raw siya sa kamalian at kasalanan. Mayabong na mayabong ang sangat dahon, walang buwa sa kabutihan. Buhay bang Diyos? Parang kawayan, napakatangkad, napakataas, mayabang. Yung pandak, yung mabuko, nakatago sa kayabangan, sa mayayabang ng bumagyo, mapayapay, lagapaklat sila. Ang pandak natira. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang kababaan niya may pakinabang. Ngunit yung nagpakataas, bumaluktot, nadurog, nawasak. Ganyan ang buhay sa lupa. Anong gusto mo? Mamili ka roon. Ayaw mo lahat yun. Piliin mo ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. O naisip nyo ba yung mga tinuran ko sa inyo? Sa sariling isip nyo ba'y napagnilayan nyo ito? Napagbulay-bulay nyo bagang binahagi ko? Ngayon tao, may pagninilayan na kayo. Ano bang ugali meron kayo? Saan nakahambing ito? Ang may pandinig ay nakarinig. Naway wala kang ugali sa lahat ng sinambit, sapagkat kawawa kayo pag di nagbago. Magandang umaga sa pahapon, mamaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, kaya nga't may kasabihan. Aanhin mo ang magarang tahanan, paraiso't palasyo, ang nakatiray kwago. Di bali na ang barong-barong ng nakatiray mga tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino ba ang kwago? Tama. Sino pa? Ano pa? Tuso tsaka tama, ano pa? Wala ka nang alam. Kasi ganun ginawa sa'yo, no? Kaya alam mo lahat yun, no? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, okay lang. Sabi mo, no? Kaya,
okay lang din. Naipatag mo na isip mo para maging okay ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Wagas ba ang Diyos? Nakilala mo na siya. Tutulog ka na kahit hindi ka uminom ng gamot. Tulog. Magdamag. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sumayinyong kapayapaan. Pagarian kayong tuwiran. Toxic goiter. Mawawala iyan sa kalooban ng Ama. Kung inyong pagninilayan, bakit ko bisa nagaganap yung walang alarma ang sakit ng tao? At natitrace ito, nadidetect kung kailan malala na, maalma na. Pero ang tao, sige, malusog, masigla, mayabang. Kaya ako naghahanap buhay para pag nagkasakit ako, meron akong pang-hospital eh. Para may dudukutin akong pambili. Sinabi mo yan, maganap sa iyo yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit kung sinasabi mo, kaya ako naghahanap buhay dahil mahal ko kapwa ko, ibibigyan ko sila kahit pinagpaguran ko, binibigay. Magagantihan ka ng Ama. Nakakita ka ng namamalibos. Naku, nagpapagod ako, ibibigyan kita. Patay ka. Kasama ng ugali mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyong kapayapaan. Pagkatapos, sa maganda, sa sisikat ka, sa magpapagaling at magmamagaling ka, nakapagbibigay ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagnilayan ninyo ang lahat, bulayin ninyo ang lahat. Wala namang mahirap kung tao lahat ay maganda at mabuti ugali. Mayaman ang Ama. Masakim ang tao. Palalo. Buhaya. Kaya dambuhala na. Puputok na, ayaw pang magsuka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, hindi ko tinuran ito para bigyan niyo si Constancia. Subalit tinuran ko ito ang totoong nasisilayan sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, naganap na ang wika mo noong pang-una sa mundong ito at patuloy mo pa rin tinutupad at tutuparin sa mga daratal pang panahon at sa kasalukuyan nagaganap na ang lahat kaya't ang higit na marapat ikay kanilang matanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tingnan nyo na lang ang batang ito at isipin nyo nung sanggol kayong ganito. Ngayon katatandaan nyo na, ganyan pa rin ba ugali nyo? Parang walang pakialam. Magkaroon ng pakialam. Huwag parang sanggol na walang alam. Alamin nyo katotohanan ng igising ng Ama ang diwa nyo sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba ang Diyos? Hindi masaya ang Diyos. Malungkot siya. Sapagkat hindi niya gusto nagaganap sa mundo. Hindi niya gusto. Ang tao may gusto. Basahin niyo at baybayin ang unang tipan.
para maunawaan nyo na hindi gusto ng Ama na gaganap. Tama ba ga? Nang panahon ni Noe, kaya nga tinapos niya ang mundo at ang natiray si Noe at mga pamilya niya at mga hayop na pinatira. Ngunit sinabi niya, ang palatandaan na hindi ko nagigiba itwawa sa akin ang daigdig, ang bahaghari. Nagpapasalamat ba kayo kapag nakita niyo bahaghari? Diyos ko, ang pangako mo hindi mo inaalis. Tinutupad mo. Ngunit sinabi niya pa rin, mananala ako. Tinutupad niya naman lahat, di ba? Mayroon bang hindi tinutupad? Tao di tumutupad. Ngunit Ama tumutupad. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, baka isipin mo na ngayon kung matimyas ka. Baka ipakapangga ngayon hanggang sa mamatay kay ipakapa rin, hindi ka na nagkaroon ng timbang. Kawawa ka naman. Baka lumipad-lipad ka. Kung saan ka tutungo. At kung saan ka pumarada, doon ka susunugin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Walang matwid na tao, walang banal na tao, lahat ay nagkamali at nagkasala. Ngunit, ang Amang banal at totoo, ang nais niya ay paging dapatin niyang matama, maituwid, mabago, mapagbago, magbalik loob ang mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, mayroon po ba kayong natutunan muli? Ano ang pangalan mo? Carol. Carol, may natutunan ka ba? Meron kang natutunan. Hindi ka naman dating ganyan, ano? Hindi ganyan dati mata mo, no? Dating mata mo, hindi ganyan, ano? Alam ko. Dati hindi rin ganyan yung tenga mo. Kumikibot yung isa, no? Ngayon, napapakibot mo, no? Kagaling mo. Kumikibot ang isang tenga mo, ah. Sige nga, pagalawin mo nga uli. Pagalawin mo nga uli. Kapag umuoo lang ako. O, umuo ka, sige. Oo. Ay, gumalaw. Para kang kuneho. Gumagalaw ang tenga. Buhay ba ang Diyos? Galit ka ba? Masaya ka? Yan, ganyan. Huwag ka magagalit. Pag nagalit ka, talo ka. Buhay ba ang Diyos? Oo, uli, oo. Hindi nila nakita eh. Oo. O, sige nga. Ay, hindi gumalaw. Pagalawin mo. Oo. Ay, hindi gumalaw eh. Oo. Hindi gumalaw. Ayun, gumalaw. Hindi pala lagi, ano? Hindi nila napansin yun. Ako napansin ko, no? Papansin mo nga sa kanila. Oo. Sikat ka ngayon dito. Gusto mong mag-artista? Ha? Carol? Ayaw. Ba, Jeff Rocks ka pala. Ganda ng hikaw mo, ah. Speaking of hikaw. Napakabait ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. May kwento po akong nakakatuwa kung matutuwa kayo. Makakainis kung maiinis kayo. Walang silbi kung walang silbi sa inyo. Pero kung magkakaroon ng silbi sa inyo, pulutin nyo maganda. Sino malaki butas ng tenga sa inyo? Kayo, may paraan pala yan. Sabi ko, may pinuntahan po kasi kami. At napakahalaga ng hikaw ko na yon, sapagkat alam kong mahal na mahal ako nung nagbigay na yon. Aba, sinuot ko po. Malaki po butas na tenga ko.
Diyos ko, tama ko. Sabi ko, suot ko nga para naman makita niya pakinabangan ito. Nako, napansin po ng kapatid ko. Kaya po, ba't isang ikaw mo? Ay, Diyos ko, nasaan ka ako nakarating? Diyos ko, saan nakarating na laglag? Takbo yung kasama ko. Yun, yung taga-Amerika, tumakbo. Ako na po. Titingnan ko sa sasakyan. Kalkal sila sa sasakyan. Sabi ko, parang hindi doon nalaglag, parang sa daan. Diyos ko, makita po sana. Salamat, maliwanag ang mata ng isang alagad ko. Ayun, magkahiwalay ang pasak. Diyos ko, kako. Ano po kaya ang paraan para po kako? Hindi na nalalaglag ang ikaw ko? Patahi ko kaya? Sabi ko Diyos ko, wag mo naman pong panaigin ang sarili ko. Kung kaya ako lang po patatahi ito, masasaktan ako dahil lang sa hikaw para naman po yatang hindi tama. Sabi ko, patatahi ko kako, yung hindi ako pumapasok para hindi nila makita na tahi kako. Tuyo na pag pumasok ako maglingkod, sabi ko. Aba, ngunit, Diyos ko, isip ko lang po yata itong may gusto nito. Pabatin niyo pa rin po sa akin. Kinausap na nung alagad ko, yung magtatahi. Sabi daw, ayoko kang ako maggawa nung tenga ni Apo. Pero sabi mo sa kanya ako ng sagot. Aba, mahal pala ka ako bayad doon. 3,000, sayang ka ako yun Sayang ang 3,000. Sabi ko, ngayon po nung linggo, magkakasama na naman kami ng mga alagad kong ilan, banding ng Kawan 7. Sabi na naman ni Bunso, Apo, pabutasan mo na lang. Paano ka akong bubutasan yan? Saan ka ako lalagay? Paano ka ako yun? Di kasakit ka ako nun. Ako nagbubutas ako sa sanggol, walang alam. Pero ako yung ganiri ka pa. Parang hindi ka ako. Bahala na, sabi ko. Sige ka ako, pagdala mo ako ng barila. Eto na po. Kasi po noon, nang hindi pa ako ganito, napigtas ang tenga ng pamangking ko. Sabi ko, anak, sige, patatahin natin yan at bubutasan muli pagkatapos. Ngayon po, sinamahan ko na doon sa aking kumaring doktor at tinahi. Kala ko naman, tatahiin lang, ganun yon. Yung napigtas. Hindi pala, susugatan. At pagkatapos, Diyos ko ako, ganun pala. Plano ko na po patahirin Diyos sa akin noon. Pero nung nakita ko yung ginawa sa pamangkin ko, sabi ko, tita, ikaw na po kakasunod. Ikaw na lang anak. Sabi ko, hindi ko po sinabi ko anong ginawa sa kanya. Dahil baka mamaya sabi ko doon sa kumar, ba't ka ako sinugatan mo? Paano kang magdidikit yan kung hindi susugatan? Tuyo na kayang butas na yan. Ka susugatan para magdikit. Ganun ba ka ako? Halika na ikaw na. Wag na ka ako. Wag na. Pagkatapos ka ako ngayon, kung kailan ako naglilingkod, tsaka ako magpapasugat ang tenga. Sabi ko, Diyos ko, bahala na po kayo. Eto na po. Kahapon na po, sabi niya, dala ko na po ka. Naku po, ako, hindi ba masakit yun? Duwag pala kasi po ko, sabi siguro. Hindi po. Paano ba ako nararamdaman nun? Sige ka ako, nandyan na. Para ka ako, hindi na nalalaglag yung mga, ikaw na yan. Sabi ko, Diyos ko, Ama, sabi ko, Ama, huwag mo pong padama sa akin. Ama, huwag mo pong padama. Apo, ikaw na kaya sabi niya, pati po ako na, sa iyo, sabi nung alagad. Sabi ko, hindi, sige, okay na. Sabi niya, okay ka na po? Sige ka ako, okay na. Pikit. Tapos na ba ka ako? Magaling ang Diyos, ano po? Hindi pala masakit.
Kahit 3 butas pwede pa. Pero alam niyo po ba kung ano istorya doon? Hindi po yun eh. Ano ba ang binata nyo? Dahil doon sa pagbabata na yon, natiis nyo, may nawawala sa inyo, tinitiis ninyo, ngunit patuloy pa rin ang pakikipagtotoo nyo sa Diyos. Isang araw, bibigyan niya yung pamamaraan na hindi sakit at walang sakit. Ito po, nabutas ang tenga ko. Kaya makakapagsuot na ako ng, dunkling, baka hindi na. Sabi ko, pwede. Pwede. Yung ganyan, hindi na. Alam niyo po, mahirap na masarap ang apo kunching eh. Hindi pwedeng makitulad sa inyo eh. Kung anong gusto nyo suot na hikaw eh, masusuot nyo eh. Kung anong gusto nyong suot na damit eh, may susuot nyo eh. Pero, hindi po ako nahirapan. Masarap na po sa akin ang ganito. Kahit na hindi na ako maghikaw, pwede rin eh. Kaya lang pag wala na po akong hikaw, para naman akong lalaki na. Kaya naghihikaw pa rin ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahirap naman yung, sabi po kasi nung alagad ko, Apo, bahala na po silang magkwento, wag na ako. Kasi pag kinwento ko baka hanapan nyo ako kung ano yung kinwento ko. Hindi naman lahat kayo makakakita noon. Kaya, bahala nang magkwento kung sino nakakakita. Ngunit, ako hindi ko kukwento. Kasi, hindi naman katotoo. Hindi mabahala kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, mabuti ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nako, siguro, kung di rin ako ganito, pag nauso yung 3 hikaw, uuso rin ako. Ganun naman ang tao, di ba? Kapag nauso, uso pala sa'yo yan ngayon. Uso. Pag may nawala kayong hikaw, partneran nyo ng iba, pwede pala. Buhay ba ang Diyos? Pinasasaya lang kita, Carol. Masaya ka ba, Carol? Masaya po. Nakatulog ka ba kagabi? Pakikinggan mo ba ako? Magagalit ka ba? Hindi. Kung pakikinggan mo ako, gusto ko, alisin ko ito eh. Payag ka ba? Sanali ko po sa buhok yan. Oo nga, ibulsa mo na lang. Para magandang tingnan ka, no? Sige. Yan. Very good. At saka, meron pa akong paalis sa'yo eh. Magagalit ka ba? Ano po? Hindi ka magagalit. Alis mo na ito. Ano po? Cross po yan. Kahit na. Wala namang kwenta yan. Sige, bulsa mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Para wag ka nang dimlan. Para hindi ka na madimlan. Magliwanag ka na. Asul na, tsaka ginto. Nako, ginto ng buhay mo. Hindi ko na patatanggal yun. Buhay ba ang Diyos? Sasabihin nung hindi nakakaunawa, hindi na ako magpapagamot doon. Pakialamera pala yung apo kong China yan. Bakit pati sinusuot ko yung pakikialaman niya? Babalik ka pa ba? Maybe or not. Tomorrow. Okay, you come back tomorrow. Baka maubusan ako. May bala ka ba? Ikaw ang alam mo, kung ano alam mo. If I come back tomorrow, Yeah. to my mom. Wala akong alam eh. Di ko alam sinabi mo eh. Tagalogin mo nga. Bahala papa ko. Yung ba ibig sabihin nun? Tanga ako eh. Alam mo ba yon? Tanga ako sa mundo. Pero lahat, nakikita ko. Kaya kapag nasa inyo ka, kita rin kita. Pag sabi mo, no. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Masaya ka na ba? Ang ati yung ilong ko, masarap yun. Maganda yun.
Sa inyo, maganda yon. Noon ang panahon, sabi nung, pag nangangati ka ilong mo, may bulate ka. Anong connection ng ilong sa bulate? Ang tao nga naman, karaming alam na hindi totoo. Eh, paano kung ang alam ko, pag nangati ito, maganda yan. Maganda sa akin yon. Good luck sa akin yon. Sa'yo, good luck. Ah, hindi. Ako lang. Palad mo pag nangangate, hindi dumadakot. Lumaladlad. O sabi nila may sakit ka. Wala. Normal ka sa akin eh. Ano? Wala kang sakit, no? Wala. Wala talaga. Sila may sakit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal. Baka matulad ka dun sa hindi na bumalik. Babalik ka pa. Maybe. Bukas po. Bukas. After bukas. Hindi na po babalik. Kailan pa tayo babalik? Taga-Maynila po kami. Pagkatapos ng bukas, May nagsabi lang sa nanay ko na kakilala ka, kaya kami napunta dito. Galing kami Maynila. saan ka sa Manila? San Andres Bukid. Oo nga pala, San Andres Bukid. Dito rin may San Andres. Doon, San Andres, Pastol, San Andres. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lang pinagbukod yung bukid. Eto bukid. Andun yung San Andres na Pastol. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama. Gusto mo bang sumayat, lumigaya? Tanggapin mo siya, aliwin ka niya. Kung matalino ka, matalino siya. Kung malakas ka, mas malakas siya. Kung magaling ka, mas magaling siya. Anong kulang sa kanya? Humingi ka! Walang kulang sa kanya. Punong-puno siya. Ang kulang sa kanya, masama, kasamaan, kasalanan. Kung humingin yan, sarili mo yan. Sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahan. Tunay na liwanag ang manguna sa inyo upang ang pangunawa sa inyo'y kamtan. At ang kaunawaan at pangunawa nyo kapag nanahan, matatama inyong buhay. Pagpalain kayo, halina kayo, may bendisyon.